Magandang gabi at maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Bago ka pumikit, hayaan mong humina muna ang mundo. Iwan mo sandali ang ingay ng araw, ang mga tanong, pagod at alalahanin. Ngayon gabi na at sa gabing ito, sapat na ang huminga ng dahan-dahan. Isipin mong may isang tahimik na court sa ilalim ng malamlam na ilaw. Walang sigawan, walang nagmamadali. Tanging ang mahinang tunog ng bola na tumatalbog sa semento. Tok, tok, tok. Sa bawat tunog, unti-unting lumalalim ang iyong paghinga. Sa bawat sandali, mas gumagaan ang pakiramdam. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang binatang tahimik. Hindi siya perpekto. Hindi rin siya palaging kumpiyansa. Pero sa katahimikan, natutunan niyang magtiwala unti-unti, dahan-dahan. Habang nakikinig ka, wala kang kailangang patunayan. Wala kang kailangang isipin. Makinig ka lang at hayaan mong dalhin ka ng kwento sa isang lugar na payapa kung saan sapat na ang katahimikan. Tahimik ang bakuran kapag sumasapit ang gabi. Wala nang dumadaan na tricycle. Wala nang maingay na radyo mula sa kapitbahay. Ang tanging maririnig ay ang banayad na tok, tok, tok ng isang lumang basketball na paulit-ulit na tumatalbog sa sementadong sahig. Si Robert ang may hawak ng bola. Payat, tahimik, at parang laging may iniisip. Hindi siya yung tipong sumisigaw kapag nakashoot. Hindi rin siya yung nagbubunyi kahit pumasok ang tihira. Madalas, tatawa lang siya ng mahina. Parang nahihiya sa sarili niyang galing. Isa pa, bulong niya sa bola na para bang naiintindihan ito. Minsan nga, humihingi pa siya ng paumanhin. Pasensya na ha, kung paulit-ulit, mag-isa siyang nag-iensayo gabi-gabi. Walang nanonood, walang pumapalakpak. Kahit ang buwan, parang tamad na sumilip. Pero tuloy pa rin si Robert. Dribble sa kaliwa, dribble sa kanan. Isang fake, isang hakbang, isang shoot. Mintis. Napakamot siya sa ulo. Ngumiti. Okay lang, sabi niya sa sarili. Ganun palagi si Robert. Hindi galit, hindi mayabang, pero kulang. Kulang sa tiwala. Para bang kahit anong husay niya, lagi niyang iniisip na baka nagkataon lang. Pero sa bawat tok ng bola, may kasamang alaala. Alaala ng isang boses na minsang malakas, minsang paos, pero laging puno ng sigla. Isang boses na kahit mintis ang tihira, sasabihing, ayos lang yan. Importante, tumihira ka. Napahinto si Robert. Tumingin siya sa ring. Huminga ng malalim. Minsan, tahimik ang laro. Pero sa katahimikang iyon, may nagsisimulang mabuo. Isang munting tiwala na hindi pa marunong sumigaw, pero handang matuto. Noong bata pa si Robert, hindi siya yung batang unang tatakbo sa gitna ng court. Hindi rin siya yung makikipag-agawan ng bola o sisigaw ng akin na. Sa halip, madalas siyang makikita sa gilid, nakaupo sa bangkong kahoy, hawak ang tsinelas, at tahimik na nakatingin. Sa gitna ng barangay court, naroon si Mang Delphin, ang tatay niya. Kung may salitang kabaligtaran ng mahiyain, iyon ay si Mang Delphin. Malakas ang boses, malaki ang kumpiyansa, kahit minsan ay mas malaki pa ang kumpiyansa kaysa sa tsansa ng bola na pumasok. Kapag tumihira siya at mintis, tatawa lang siya at sisigaw, malapit na yan. Inuunti-unti lang. Minsan, kahit 3 beses ng sablay, sasabihin pa rin niya pag uminit na, sunod-sunod na. Hindi naman talaga sunod-sunod. Pero hindi mahalaga iyon kay Mang Delphin. Si Robert, nakatingin lang. Pinagmamasdan niya kung paano tumakbo ang tatay niya, kung paano ito ngumiti,
kahit hingalin na, at kung paano nito yakapin ang laro na parang matagal ng kaibigan. "Anak, tingnan mo to," sigaw ni Mang Delphin minsan. Sabay shoot, mintis ulit. Napakamot si Mang Delphin sa ulo at tumingin kay Robert. "Kita mo, ganyan talaga. Minsan pumapasok, minsan ayaw. Pero basta, mag-shoot ka." Hindi agad naintindihan ni Robert ang ibig sabihin nun. Bata pa siya. Ang alam lang niya, masaya ang tatay niya kahit hindi perpekto ang laro. At iyon ang unang leksyon na dahan-dahang pumasok sa isip niya. Tuwing hapon, paulit-ulit ang eksena. Si Mang Delphin sa court, pawisan, maingay, puno ng loob. Si Robert sa gilid, tahimik, nakaabang, at puno ng tanong. May mga pagkakataong inaabot ng gabi ang laro. May ilaw man o wala, tuloy pa rin. Kapag napagod na si Mang Delphin, uupo siya sa tabi ng anak. "Paglaki mo, mas gagaling ka sa akin," sabi nito. Sabay tapik sa balikat ni Robert. Ngumingiti lang si Robert. Hindi siya sigurado. Parang napakalayo ng ideyang iyon. Sa isip niya, ang tatay niya ay parang ilaw sa court. Maliwanag, kitang-kita, at hindi natatakot masilayan ng iba. Samantalang siya, kontento na sa lilim. Mas okay na raw ang manood kaysa mapansin. Pero kahit tahimik, may iniipon si Robert. Bawat galaw ng tatay niya, bawat hakbang, bawat tawa kahit sablay. Hindi man niya alam noon, unti-unti nang nabubuo sa kanya ang isang laro. Isang larong hindi pa handang ipakita sa mundo. Pero matiyag ang hinihintay ang tamang oras. At sa bawat pag-uwi nila mula sa court, habang hawak ni Robert ang bola na ibinigay ng tatay niya, may munting tinig sa loob niya na nagsasabing, "Balang araw, susubok din ako." Lumipas ang maraming taon, pero may isang bagay na hindi nagbago kay Robert. Ang hilig niyang mag-isa. Habang ang iba niyang kaedad ay naglalaro ng basketball na may sigawan, tawanan, at minsan ay konting asaran, si Robert ay mas pinipiling maghintay. Hindi dahil ayaw niya sa tao, kundi dahil mas tahimik ang isip niya kapag mag-isa. Karaniwan, madaling araw siya nag-eensayo. Yung oras na ang hangin ay malamig at ang araw ay hindi pa sigurado kung sisikat na ba o maghihintay pa. Sa maliit na court malapit sa kanilang bahay, dala niya ang lumang bola na medyo kupas na ang kulay. Kapag tumatalbog ito sa semento, may kakaibang tunog, parang paalala na buhay pa ang laro. Kahit walang nanonood, tok, tok, tok. Isa pa, mahina niyang sabi. Sabay dribble sa kaliwa. Isang hakbang pihit, shoot, mintis. Napailing siya at ngumiti. Okay lang bulong niya, na para bang may kausap na matandang kaibigan. Minsan, kinakausap pa niya ang ring. "Hintayin mo lang ako, ha? Darating din yung araw." Paulit-ulit ang galaw niya. Walang naguutos, walang nagmamadali. Kapag napagod, uupo siya sandali sa gilid, iinom ng tubig, at titingin sa langit. May mga sandaling may pusang dumadaan at napapatigil sa dribble niya. "Ay, sorry," sabi niya sa pusa, na tila ba kasalanan niyang nagulat ito. Hindi man niya napapansin, dahan-dahang gumagaling si Robert. Mas maayos ang paa niya, mas kontrolado ang dribble, mas kalmado ang shoot. Kapag walang iniisip, kusa na lang gumagalaw ang katawan niya. Parang alam na nito ang gagawin. Pero kapag naiisip niyang may manunood, parang biglang bumibigat ang bola. Kaya mas pinipili niya ang katahimikan. Sa katahimikang iyon, naroon ang alaala ng tatay niya. Minsan, kapag nakashoot siya, napapangiti siya. Parang may naririnig na boses. "Oh, di ba? Kaya mo." Kapag mintis naman, walang sigaw, walang sermon, tahimik lang. At doon siya komportable. Isang hapon, umulan habang nag-iensayo siya. Basa ang semento,
Madulas ang bola, pero hindi siya umalis. Mas mabagal ang galaw niya, mas maingat. Para bang tinuturuan niya ang sarili niyang magtiwala, hindi lang sa shoot, kundi sa tiyaga. Pag-uwi niya sa bahay, pawisan at basang-basa, tatawa lang siya. Mukha na naman akong natalo sa laban, sabi niya sa sarili. Pero sa loob niya, alam niyang may naipanalo siya. Kahit maliit lang. Hindi alam ng iba. Pero sa bawat oras na mag-isa si Robert sa court, may unti-unting nabubuong lakas. Hindi ito maingay. Hindi rin ito palaging sigurado. Pero nariyan, tahimik, matiyaga, at handang sumubok kapag dumating ang tamang oras. Isang gabi, nadata ni Robert ang tatay niyang si Mang Delphine na nakaupo sa labas ng bahay. May hawak itong tasa ng kape at nakatingin sa madilim na kalsada, parang may kausap na alaala. "Galing ka na naman sa court?" tanong ni Mang Delphine, kahit halata naman ang sagot. "Opo," sagot ni Robert, sabay upo sa tabi niya. Tahimik sila sandali. Yung klaseng katahimikan na hindi awkward, parang sanay na sanay na. "Alam mo," biglang sabi ni Mang Delphine, "noong kabataan ko, akala ko magaling ako kahit hindi pa." Napangiti si Robert. "Halata po." Tumawa si Mang Delphine. "Oo, sobra pa nga minsan. Pero alam mo ba kung bakit ganun ako?" Umiling si Robert. "Kasi kung ako mismo, hindi maniniwala sa sarili ko, sino pa?" Sabi ng tatay niya, sabay higop ng kape. "Kahit mintis, basta nag-shoot ka, panalo ka na sa sarili mo." Tahimik lang si Robert. Gusto niyang sabihin na hindi ganun kadali. Na kapag nasa harap ka ng iba, parang nawawala ang lahat ng natutunan mo. Pero hindi niya masabi. Parang nabasa ni Mang Delphine ang isip niya. "Iba ka sa akin, anak," sabi nito. "Tahimik ka, maingat, at ayos lang yan." Tumingin siya kay Robert at ngumiti. "Hindi lahat ng tiwala kailangang maingay. Yung sa akin, maingay. Yung sa'yo, nariyan lang, naghihintay." Nagulat si Robert. Hindi niya inaasahan yun. "Alam mo kung anong nakikita ko kapag naglalaro ka?" Dagdag ni Mang Delphine. "Isang batang hindi nagmamadali. Isang batang natututo sa bawat galaw." Napakamot si Robert sa ulo. "Pero natatakot po ako. Paano kung pumalpak?" Tumawa si Mang Delphine. Di pumalpak. Ano ngayon? Bukas, may bola pa rin. May court pa rin." Sandaling natahimik si Robert. May gumalaw sa loob niya. Parang may unti-unting nabubuo kahit hindi pa malinaw. "Hindi mo kailangang maging tulad ko," sabi pa ng tatay niya. "Hindi mo kailangang sumigaw. Ang mahalaga, kapag dumating ang pagkakataon, hahawakan mo ang bola. Hindi mo bibitawan dahil lang natatakot ka." Tumango si Robert. Hindi siya biglang naging kumpiyansa. Hindi rin biglang nawala ang takot niya. Pero may nadagdag, isang munting paniniwala na baka lang, sapat na ang katahimikan niya. At sa gabing iyon, bago matulog, naisip ni Robert na ang tiwala pala ay parang kape ni Mang Delphine. Hindi kailangang matamis para tumapang, basta mainit at totoo. Dumating ang araw na matagal nang iniiwasan ni Robert. Ang araw ng tryouts para sa basketball team ng paaralan. Matagal na niyang alam ang balita. Nakasulat iyon sa bulletin board. Malinaw at malaki ang letra. Ilang beses na rin niyang binasa. Pero sa bawat basa, parang mas bumibigat ang paa niya. "Try lang," sabi niya sa sarili habang naglalakad papunta sa gym. Pero kahit try lang, pawis na ang palad niya bago pa man humawak ng bola. Pagdating niya roon, puno na ang court. May mga nagiinit, may mga nagbibiro, at may mga halatang sanay na sanay sa eksena. Si Robert, tahimik na pumuwesto sa gilid. Napatingin siya sa sapatos niya. Magkapareho naman,
pero parang may kutob siyang baka mali ang suot niya. Sinuri niya ulit, just in case. Relax lang, bulong niya, kahit hindi niya alam kung kanino. Nang tawagin ang pangalan niya, muntik na siyang hindi tumayo agad. Parang may konting delay ang utak niya sa katawan niya. Pagpasok niya sa court, biglang uminit ang paligid. Hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa pakiramdam na may nakatingin. Unang drill, dribbling. Madali lang kapag mag-isa. Pero ngayon, parang may sariling isip ang bola. Tumalbog ito ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Napatingin siya sa coach, handa nang humingi ng paumanhin kahit wala namang nangyayari. Ikalawang drill, passing. Mas naging maayos. Tahimik, tama sa tiyempo. May isang kakampi na napangiti ng mahuli ang pasa niya. Maliit na bagay, pero naramdaman ni Robert ang bahagyang paggaan ng dibdib niya. Scrimmage na. Ito na ang pinakakinakatakutan niya. Sa simula, parang invisible siya. Hindi siya humihingi ng bola. Hindi rin siya sumisigaw. Pero nang may isang pagkakataon na mapunta sa kanya ang bola, hindi niya naisip. Kumilos ang katawan niya. Isang dribble, isang hakbang, isang pasa. Nice, sabi ng isa sa kakampi niya. Hindi siya ngumiti agad, pero may kumurot na tuwa sa loob niya. May mga mintis, oo. May mga sandaling parang gusto niyang lumubog sa sahig. Pero may mga sandali ring tama ang desisyon niya. Hindi flashy, pero maayos. At parang iyon ang napansin ng coach. Pagkatapos ng tryouts, umupo si Robert sa bleachers. Pagod, pawisan, at hindi sigurado. Habang hinihintay ang resulta, naalala niya ang sinabi ng tatay niya. Hawakan mo ang bola kapag dumating ang pagkakataon. Nang tawagin ang mga napiling players, medyo huli nang marinig ni Robert ang pangalan niya. Akala niya na malikmata lang siya. Pero narinig niya ulit, kasama siya. Hindi siya tumalon sa tuwa. Hindi rin siya sumigaw. Tahimik lang siyang tumango. Pero sa loob niya, parang may maliit na palakpak na paulit-ulit na tumutunog. Unang hakbang lang ito. Pero minsan, sapat na ang unang hakbang para magsimula ang isang mahabang laro. Hindi agad naging madali ang lahat. Matapos makasali si Robert sa team. Sa totoo lang, mas dumami pa ang kaba niya. Iba pala ang maglaro kasama ang iba. May tiyempo, may ingay, may inaasahan. Sa unang mga practice, madalas siyang nasa dulo ng pila. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ayos lang sa kanya. Doon siya komportable, tahimik, nag-oobserba, iniipon ang galaw ng bawat kakampi. May mga araw na sablay siya, maling pasa, late sa depensa. Minsan, napagalitan pa siya ng kaunti. Hindi naman galit, pero sapat para mag-init ang tenga niya. Okay lang, sabi niya sa sarili. Practice lang to. Unti-unti, napapansin ng iba na maaasahan siya. Hindi siya yung laging taga-shoot, pero siya yung tamang tao sa tamang lugar. Kapag kailangan ng pasa, nandyan siya. Kapag kailangan ng depensa, tahimik siyang sumusulpot. May isang laro na 5 lang ang puntos niya. Lahat free throw pa. Pero nanalo ang team. Habang naglalakad sila palabas ng court, may tumapik sa balikat niya. Solid ka kanina, sabi ng kakampi niya. Napangiti siya. Maliit lang, pero sapat. Sa bawat laro, may maliit na tagumpay. Isang steal, isang assist, isang tamang desisyon. Hindi palaging napapansin ng lahat, pero napapansin niya. May isang pagkakataon na inilagay siya ng coach sa gitna ng laban. Kinabahan siya, pero naalala niya ang mga gabi sa bakuran, ang katahimikan, ang tok ng bola. Huminga siya, kumilos. Hindi siya naging bida ng laro, pero hindi rin siya nawala. At minsan,
Sapat na yun. Pag uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Mang Delphin na nakaupo. Parang dati. Kumusta ang laro? Tanong nito. Nanalo po, sagot ni Robert. Ikaw? Okay lang po. Ngumiti si Mang Delphin. Alam mo, yang okay lang mo, minsan mas malakas pa sa sigaw. Napaisip si Robert. Baka nga tama ang tatay niya. Sa bawat laro, hindi lang basketball ang natutunan niya. Natutunan niyang hindi kailangang malaki ang hakbang para umusad. Minsan, sapat na ang maliliit na tagumpay, yung halos hindi napapansin, para mabuo ang isang tiwala na tahimik, pero totoo. At sa bawat tok ng bola sa court, mas naririnig na ni Robert ang sarili niya. Hindi pa malakas, pero malinaw. Dumating ang araw ng pinakaimportanteng laban ng season, championship game. Matagal na itong pinaghandaan ng team, pero ngayong naroon na sila sa gitna ng court, parang mas mabigat ang hangin, mas maliwanag ang ilaw, mas malakas ang sigawan. Para kay Robert, mas mabilis ang tibok ng puso niya. Sa simula ng laro, nasa bench muna siya. Nakaupo, tuwid ang likod, hawak ang tuwalya na parang may sariling buhay. Pinapanood niya ang bawat galaw ng kakampi, bawat pasa, bawat shoot. Parang mas malinaw ang lahat kapag hindi siya ang gumagalaw. Pero hindi nagtagal, tinawag siya ng coach. Robert. Hindi na niya tinanong kung bakit. Tumayo siya agad. Habang papasok sa court, parang may bumagal. Ang sigawan ng tao ay naging parang malayong ahlon. Ang ingay ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Hawak niya ang bola. At sa sandaling iyon, parang siya lang at ang court ang naroon. Tok, tok, tok. Narinig niya ang tunog na matagal na niyang kaibigan. Ang tunog ng mga gabing mag-isa. Ang tunog ng ensayo, ang tunog ng tiyaga. May dumepensa sa kanya. Hindi niya ito tiningnan agad. Hinayaan niyang gumalaw ang katawan niya. Isang dribble, isang hakbang, isang pasa sa tamang oras. Umikot ang bola. Pumasok ang shoot ng kakampi. Sigawan. Pero para kay Robert, tahimik pa rin ang mundo. Bumalik ang bola sa kanya sa isang critical na sandali. Kaunting segundo na lang, tabla ang score. Huminga siya ng malalim. Sa gilid ng mata niya, parang nakita niya ang anyo ni Mang Delphin. Nakangiti, nakakrus ang braso, walang kaba. Hindi niya narinig ang boses, pero alam niya ang sasabihin nito. Mag-shoot ka. Tumingin siya sa ring. Hindi perpekto ang posisyon. Hindi rin sigurado ang tsansa. Pero hawak niya ang bola at hindi niya ito binitawan. Tumalon siya. Shoot! Parang huminto ang oras. Tumama ang bola sa ring. Umikot. Sandaling nag-alinlangan. Pumasok. Biglang bumalik ang ingay. Sigawan, palakpakan, yakapan. Hinabol ng kalaban ng oras. Pero hindi na sila umabot. Nanalo ang team. Lumapit ang mga kakampi kay Robert. Tinapik ang balikat niya. Tinawag ang pangalan niya. Ngumiti siya. Hindi malaki. Hindi maingay. Pero totoo. Hindi dahil sa shoot, kundi dahil sa loob na hindi na umatras. Pagkatapos ng championship, bumalik si Robert sa dating court sa kanilang barangay. Walang ilaw na maliwanag. Walang sigawan. Walang medalya. Tanging ang buwan at ang tahimik na hangin ng saksi. Mag-isa siyang nag-dribble. Tok, tok, tok. Pareho pa rin ang tunog. Pareho pa rin ang semento. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na mabigat ang bola. Hindi na rin siya nag-aalangan sa bawat hakbang. Nag-shoot siya. Pumasok. Tumawa siya ng mahina. Salamat, sabi niya. Hindi niya alam kung kanino. Sa bola? Sa court? Sa tatay niya. Naalala niya si Mang Delphin. Ang tiwala nitong laging maingay, laging buo, kahit minsan ay sablay. At naisip niya,
na hindi naman pala kailangang pareho sila. Ang tiwala ay may iba't ibang tunog. May tiwalang sumisigaw, may tiwalang tumatawa, at may tiwalang tahimik lang pero nananatili. Kay Robert, tahimik ang tiwala. Hindi ito nagyayabang, hindi rin ito nagmamadali. Nariyan lang, kapag kailangan, handang humawak ng bola. Umupo siya sa gilid ng court, pinunasan ng pawis, at tumingin sa langit. Huminga siya ng malalim. Sa bawat paghinga, mas malinaw na ang pakiramdam ng paniniwala sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang susunod na laban. Hindi niya rin alam kung palagi siyang mananalo. Pero alam niya ang isang bagay, kapag dumating ang pagkakataon, hindi na siya magdadalawang isip. Sa katahimikan ng gabi, muling tumalbog ang bola. At sa bawat tok, may kasamang tiwala, hindi maingay, pero sapat. Ngayon, habang papalapit ang pagtatapos ng kwento, hayaan mong manatili ang katahimikan. Wala nang kailangang habulin. Wala nang kailangang ipanalo ngayong gabi. Tulad ni Robert, natutunan mong hindi kailangang maingay ang tiwala. Minsan, sapat na ang tahimik na paniniwala sa sarili. Yung hindi sumisigaw, pero nananatili. Kung may mga tanong pa sa isip mo, pwede mo silang ipahinga muna. Nandyan lang sila bukas. Sa ngayon, gabi na. Huminga ka ng dahan-dahan. I-relax ang balikat. Ipikit ang mga mata. At habang humuhupa ang lahat, maririnig mo pa rin ang banayad na tunog. Tok, tok, tok. Isang paalala na kahit sa katahimikan, may lakas, may tiwala, at may kapayapaan. Magpahinga ka na. Narito lang ang kwento. At bukas, may panibagong umaga. Magandang gabi.